message blast ko kasi karamihan talaga ng pasyente niya ay mga diabetic. Kaya it has become an alarm, nakaka-alarma na kasi ang dami-daming nagpapacheck up sa kanya. Ang rason ay diabetic, kaya nang lalabo ang paningin o kaya nabubulag o kaya nagkaroon ng katarata, no? So nakakatakot na talaga ngayon. So atong World Diabetes Day, ito po ay isang awareness program. So ito po nakalagay, ang mission daw niya is to inform practitioners, patients, carers, and the general public about how best to diagnose diabetes. Pati na rin po yung pag-care, pag-aalaga, no? At kung paano po mabuhay na meron pong diabetes. So worldwide, itong nakakatakot pang isa, worldwide, half ng mga tao na merong diabetes ay undiagnosed. May diabetes na sila, pero dahil hindi sila nagpapa-check up, hindi nila alam na diabetic sila, 'di ba? So ito po ay awareness program na para yung mga may type 1 diabetes, malaman natin yung simptomas, maagapan agad, o kaya po yung mga may type 2 or nagde-develop pa lang, maagapan. So sa ngayon po, year 2020, ito po yun Ito yung statistics ngayon. 425 million na sa buong mundo ang meron pong diabetes. That is 1 person in 11 people. Ang masakit, 1 in 2 remain undiagnosed. So baka po itong numero na to ay dumoble pa pala kung lahat ng tao ay may access to healthcare, may access to free check-up, baka yung number na yan dumoble pa. No, ganun kadami ang diabetic sa buong mundo. More than 1 million children and adolescents are diabetic. Buong mundo po ito Tapos 12% ng 12% ng ginagastos sa buong mundo on health is because of diabetes. Yung mga drugs o kaya yung mga treatments, 12% ng buong gasto sa kalusugan ay dahil sa sakit na ito. So, 2020, it was 425. Tingnan nyo po, 2014, 6 years ago, ilan po ang diabetic sa buong mundo? 387. Ngayon is 425 million. Ibig sabihin, dumadami pa pala ang nagkakadiabetes. Hindi pa bawas, kundi parami ng parami. Kasi kung 6 years ago, 387 lang. Ngayon, after 6 years, 425, ilan po ang nadagdag? Dito may 13 million para mag 400, di ba? So 25 plus 30 nasa 38 million. 38 million ang nadagdag. So imagine, may ganito na tayong mga awareness, high-tech na ang medisina, marami ng doktor sa buong mundo, pero dumadami pa rin ang diabetic. O pag-usapan naman po natin yung sa Philippines. Noong 2017, sa Philippines po, 3.7 million pa lang ang diabetic. This year, nasa 3,993,300 people. So tumaas rin, di ba? More than 200,000, halos 300,000 ang dinagdag sa mga confirmed na diabetic. Alam nyo naman sa Pilipinas, hindi uso ang check-up. Tama? Nagpapa-check up lang kung may nararamdaman na, kung talagang malala na. Diba? So nakalagay dito 6% ng lahat ng namamatay sa buong Pilipinas ay dahil sa diabetes. Okay? 22.3% na overweight, yan po ay high risk for diabetes. This is our statistics here in the Philippines. Kaya po magandang pag-usapan natin, ano ba talaga itong diabetes na ito? Ang diabetes o yung buong pangalan po niya is diabetes mellitus.
ito po ay isang sakit na nangyayari pag ang iyong blood glucose o yung iyong blood sugar ay mataas kaysa sa normal. The way our body works, pag kumain po tayo, di ba po i-digest po yan ng ating tiyan, yung stomach po natin ang nagda-digest. Tapos yung ating pong pancreas, siya po ay nagsisikret ng insulin. Ngayon, yung pagkain na na-digest na naging glucose at yung insulin ay magtatagpo sa ating bloodstream. Pagtagpo nila sa ating bloodstream, magdidikit po silang dalawa. Kasi ang glucose actually, yan po ang nagbibigay enerhiya sa atin pong mga cells. So ang nagdadala sa kanya ay yung insulin. Okay? So insulin helps glucose from food get into the body cells to be used as energy. Kaya pala dapat magkadikit sila. Okay? So minsan pag diabetic, 'di ba, wala ng insulin. Kaya yung iyong glucose hindi na nakakarating sa loob ng mga cells. Nasa dugo mo na lang. Wala na kasi yung carrier, wala na kasi yung magdadala, which is yung insulin. Okay? So there are 3 kinds of diabetes. Meron po tayong type 1. Ito po yung pinanganak pa lang or inborn, yung kanilang pancreas may sira na, hindi nagpo-produce ng insulin. Okay? So ano yung causes nito? Pwede pong autoimmune, simula po pagkapanganak or nasa tiyan pa nga lang ng mami niya, meron na pong problema yung immune system niya. The body is attacking the cells of the pancreas. Yung pangalawa is combination of genetic or environmental conditions. Okay? So yan po yung type 1, parang Gary V. Di ba type 1 yon si Gary V? No? Yung type 2 naman, ito po yung the pancreas produces low insulin or insufficient insulin, kulang. Okay? O kaya naman po, yung iyong katawan naging resistant na sa insulin. Okay? So ito, it is a combination of genetics and lifestyle factors such as overweight and inactivity. Ibig sabihin, hindi ka nag-exercise, hindi ka gumagalaw-galaw. Okay? O kaya po, family history. So pag ang parents niyo po ay may type 1 o kaya type 2 diabetes, malamang pag ikaw, same rin ang kinakain, same rin ang lifestyle sa kanila, malamang when you grow up, when you grow old, magkakaroon ka rin ng diabetes. Okay? Yun po yung family history. Yung pangatlong type ng diabetes is gestational. Nangyayari pag buntis ang babae. Bakit? Kasi nag-iiba po yung hormones during pregnancy, no? O kaya po yung babae naging overweight. Malaki po kasi talaga ang factor ng obesity or overweight sa diabetes. And then yung mga babae po na hindi naman mataba nung bago magbuntis, pero habang buntis nag-gain ng weight. Okay? So ito po yung 3 types ng diabetes. Ang karamihan po dyan is type 2. Yung type 1, hindi sila ang majority Ang gestational, hindi rin. Ang karamihan po talaga dyan ay mga type 2, yung na-develop na lang over time. So, tingnan po natin yung mga sintomas ng type 2 na diabetes. Yung lagi-lagi pong naiihi. Tapos po yung laging uhaw. Tapos po yung nagbabawas ng timbang. They lose weight. Parang gusto ko maging diabetic ka. Hindi, joke lang. Ayoko. No? Pero part po yan sa sintomas ng diabetes. No? Yung talagang nag-lose po sila ng weight. Tapos, matakaw. Madalas po silang gutom. Lagi pong pagod. Extreme fatigue. Blurry vision. Malabo ang paningin. Mahina or mabagal maghilom ang mga sugat. Tapos, tingling or numbness in the feet or toes. Yung parang nangingimay o kaya po parang may mga tumutusok-tusok. Yon. Okay? Tapos, may mga special rin na simptomas sa kada sex. So, para po sa mga kalalakihan, ang napapansin nila, bumababa po yung kanilang sex drive. Tapos, yung pangalawa is erectile dysfunction. Hindi na po masyadong natatayuan. Okay, si Manoy, ano sabi ni Doc Renenjola, magalang na.
Lagi na lang doon nakayuko. Okay? Tapos, poor muscle strength. So, mahina, hindi makapagbuhat ng mabigat, ganun po. Sa mga babae, madalas magka-UTI. Pag-diabetes. Tapos yung atin po mga balat, nangangate, tapos nagiging sobrang dry. Okay? So, ito ay mga palatandaan, mga senyales, mga simptomas ng diabetes type 2 kung saan dapat aware po tayo. Kasi mamaya, dry and itchy ka na pala, lotion ka lang ng lotion. No? Yung panty mo pala, nilalanggam na. Laging may makapi dyan sa flower mo. Feeling mo lang, ay, wala lang to. Baka, hindi lang ako nakapag-virginity soap ng maigi. Okay? So, they may be symptoms. Tsaka, maganda po na pag-uusapan sa pamilya para sila rin, aware rin sila na ito pala yung mga symptoms. Kasi ang diabetes type 2, ngayon po, it can start as early as 20s, 30s ng tao. Hindi na po katulad noon na ang nagiging diabetic, mga 60, 50 plus. Okay? Ngayon po, ang babata nagiging diabetic na. No? So, ano pa? Ito po yung mga iniiwasan natin. Kung bakit ayaw natin magka-diabetes, kasi ang sakit po na diabetes, ang dami-dami niyang dalang komplikasyon. Ang dami-dami po niyang organs na pwede niya pong apektuhan. Una po dyan ay yung mata. So pwede po magka-glaucoma, pwede magkakatarata, pwede po magkaroon ng diabetic retinopathy. So yung retina, no, nasisira. Okay? Tapos pwede po magkaroon ng diabetic foot. Ito po yung mga kahit walang sugat, okay? Nagiging ubas yung mga toes. Okay? Lalo na pag nagkasugat. Nako, hindi na talaga maghihilom yan. So parang nabubulok. Alam nyo bakit? Kasi yung ating mga paa, tsaka yung toes natin, sila yung pinakamalayo sa puso. Kaya yung iba sasabihin, bakit yung aking mga kamay okay naman? Kasi andito yung puso, malapit sa kamay mo. Kaya yung dugo, kumbaga, kaya pa niyang pwersahin yung puso mo, kaya pa niyang pwersahin yung dugo na makarating. Pero yung paa mo, malayo na siya. It is the farthest from the heart. Kaya usually, yan talaga ang nawawala ng blood supply. Okay? Kaya kahit walang sugat, mapapansin niyo po yung legs ng mga diabetic, nag-uubas yung mga toes, o kaya katulad sa mami ko, dati po ang mami ko, yung legs niya, yung paa niya, may mga tuldok-tuldok na itim. Parang may kumakalat na freckles. Pero hindi yun freckles. No? Poor blood circulation, kaya pati ang skin niya affected na. Okay? So, pwede rin po magkaroon ng diabetic nephropathy. Ano yung nephro? Kidney. Okay? Kaya po, 'di ba, marami pong diabetic dinadialysis. Yung kuya ko po sa Amerika, yan po yung kanyang pinagtatrabahuan. Dialysis facility na chain. Tapos yung dialysis center po nila, bukas po ng 4 a.m. Kasi marami po doon, bago pumasok sa work, nagpupunta muna ng dialysis center. Okay, tapos pag natapos sila, after 1 hour, 1 hour and a half, papasok na sila sa trabaho. Naging normal na yun sa Amerika na bago sila magtrabaho or after sila magtrabaho, dadaan muna ng dialysis center. Tapos uuwi or magtatrabaho. No? Ganun. So imagine, sa atin, hindi pa ganun kalala. Bakit? Paano ko nasabi? Kasi ang dialysis natin, nasa loob pa ng ospital. Kasi sa Amerika, ang dialysis, stand-alone facility. Wala siyang ospital. Isa siyang building, 3 palapag, puro lang dialysis ang ginagawa nila doon. Ganun. Okay? Kaya nakakatakot kasi ang dami talagang diabetic na nagda-dialysis pala. Ito pa, peripheral neuropathy. Ano ang neuro? Neuro ay mga nerves natin. No? Kaya po pag ganyan ang sign kumikirot-kirot, sumasakit-sakit, yan po yung peripheral neuropathy. So marami rin po sa mga diabetic ay nai-stroke. Marami rin po ay inaatake sa puso. Bakit? Kasi 'di ba pag madami ang asukal mo sa dugo, nagiging malapot ang dugo mo. Pag naging malapot, magiging clot siya. So
So kung yung clot na yan nangyari sa utak o kaya nangyari sa puso, o di yan ang stroke, ito yung heart attack. Okay? Tapos, pwede rin po magkaroon ng peripheral artery disease. So ito naman po, yung blood vessels mo, yung kumikitid, kaya hindi na po nakakadaloy ng husto yung dugo. Kasi committed yung mga blood vessels mo, yung mga ugat mo. No? Iba po siya sa neuropathy kasi yung neuropathy, nerves. Okay, ito naman, blood vessels, daluyan ng dugo. Tapos, yun. Okay, kaya po ako, actually, I'm scared. I'm scared of getting diabetes. Kasi both sides of my family, meron talaga kaming lahi. Kumuha ako kanina ng diabetes test. Nag-research ako about, of course, our topic tonight. So may nakita akong online na test sa internationaldiabetes.org na meron dun online test. Alam nyo ba ako, high risk? High risk sa akin. Kaya starting tomorrow, I will be increasing my exercise from 30 minutes to 1 hour. Kasi high risk pala ako talaga. No, hindi pa ako diabetic, pero prone ako magkaroon ng diabetes. Okay, so ako, nung nire-research ko to, ako mismo natakot. My God, sabi ko. Pag ako nagka-diabetes, ano na lang, 'di ba? Kaya habang wala pa, dapat tayo lahat ay nag-iingat. Okay? So, ito ang usual nating concept ng diabetes. Uy, wag ka masyadong mag-soft drinks, nakaka-diabetes 'yan. Uy, wag ka magputing asukal, nakaka-diabetes 'yan. Hala ka, sige ka, milk tea ka ng milk tea, magiging diabetic ka, 'di ba? Totoo naman 'yon, no? So, ito po nakalagay, according to the WHO, the daily sugar intake for adults should be only 30 grams or 7.5 teaspoons. Maximum na to maximum. Tingnan nyo po, ang isang milk tea, 38 grams na sa isang inumin pa lang. Wala pa dyan yung kinain mong kanin, wala pa dyan yung inuya mong candy, wala pa dyan yung merienda mong pansit. Iisang milk tea pa lang. Anong size ba tong 500 ml? Parang medium, Kasi ang small, maliit lang Okay? So imagine, 38 grams na. Ang soda is 39 grams sa isang baso. Ang ketchup, 2 grams. Ang white sugar, 4 grams. Ang 3-in-1 coffee, 13 grams. Kaya pag ikaw nagtatlong kape na 3-in-1 sa isang araw, over ka na rin pala sa asukal na kailangan ng katawan mo or dapat sa katawan mo. Okay? Hindi masama ang asukal. Kasi nga, ang carbohydrates, di ba, it's converted to sugar, to glucose. Yan ang kailangan ng katawan natin for energy. Pero hindi pwedeng sobra-sobra. Unless na ikaw ay super athlete. 'Di ba? Araw-araw kung makatakbo ka, talagang 10 kilometers, 12, 15 kilometers araw-araw, then you will need more energy, 'di ba? So more carbohydrates. Okay? Pero kung normal lang ang iyong panggalaw, sa bahay ka lang, quarantine pa man din, so puro lang upo-upo, text, nood-nood TV, pagka ganun, kailangan sobrang careful ka talaga sa sugar intake mo. Okay? So, ang isa pa po natin kailangan maalala is yung salitang glycemic index. So, sweets are not the only cause of diabetes. Food with high glycemic index, above 70, can cause powerful spikes in blood sugar and can lead to type 2 diabetes. Okay? So, ito po, ang isang cup ng white rice ay 89 glycemic index. Ang sugar, ang pancake, 66 ang kanyang glycemic index. Ang pizza slice, ang kanyang glycemic index ay 83. Ang sundae, 57. Ang slice of white bread, 70. Ang french fries, 75. Ano ba talaga ang glycemic index? Ito yon. The glycemic index measures how carbs affect your blood glucose level, helping you to choose foods for good health. Kasi, 'di ba, lahat ng pagkain na pumapasok sa katawan natin, i-breakdown ng stomach natin.
That is called digestion. Okay? So pag yan ay carbohydrates, no, i-breakdown yan ng katawan natin into sugar or glucose. No, the type of sugar is called glucose. So, ang glycemic index, mini-measure niya kung gaano kabilis ma-breakdown to glucose ang isang pagkain or inumin. Pag sobrang bilis ang breakdown, ibig sabihin agad-agad naging glucose siya. Okay, masama yun para sa katawan natin. Kasi parang may buga, parang may flood ng sugar, ng glucose sa ating bloodstream. Mas maganda yung medyo kailangan pa ng oras na ma-breakdown para po unti-unti ang release ng glucose sa ating dugo. Gets niyo po? So high glycemic index cause blood glucose level to spike and then to crash. Low glycemic index carbohydrates are digested and released slowly for sustained energy. Kaya po very important pala yun, hindi lang pala yung kung mataas ba ang sugar level o hindi, kung mataas ba ang calories o hindi. Kailangan tingnan rin natin kung mataas or mababa ang glycemic index. So, eto nakalagay. You need carbs as they break down into glucose in your body, providing fuel or energy for most organs, including your brain and of course our muscles during exercise. Okay? Kaya hindi po masama ang asukal. Kailangan ng katawan natin yan. Kailangan lang po yung source niya ay yung mababa po yung pag-digest para po unti-unting nare-release yung asukal sa dugo natin. Okay? So, kunwari po kayo every morning, ang breakfast niyo po ay tinapay. Try niyo po mag-switch to whole grain. So, yan po yung mga whole wheat bread, yung mga ganon. No? Ang rule namin dyan usually is, huwag kayo sa puting pagkain. Kunwari, yung rice, puti. Huwag ka dun sa puti. Dun ka sa brown, doon ka sa red, doon ka sa black na rice. Okay? Kung sa bread, ganun rin. Kung mahilig ka sa tasty, di ba kulay white yon? I-compare mo sa wheat bread. Di ba parang ayaw natin yung lasa ng wheat bread? Parang karton. Pero actually, mas healthy yun para sa atin. Okay? So kung ikaw naman mahilig po kayo sa mga muffin, no? Try mo na totoong prutas ang kainin mo. Mas maganda yun para sa katawan mo. Okay? So ito na yung mga very high ang GI or glycemic index, ito yung mga hindi dapat nakain ha. Ano to? Baguette or tinapay, white rice, donut, rice cakes, yung mga kakanin, patatas, noodles, Coca-Cola, cola, nadulas tuloy, cola, o kaya soft drinks, mais, instant noodles, tsaka popcorn. Ang taas ng glycemic index niyan. Okay? So, ang iyong blood sugar talagang mag-shoot up. Ang medium, pwede naman kainin. Huwag lang araw-araw. Sponge cake, burger buns, pineapple, pasta, whole wheat bread, ice cream, cheese pizza, pastry, muffin, and mango. Yung low, ito pwedeng mayat-maya. Banana, corn, whole corn, peanuts, apple, sweet potato, tomato, green tea, milk, and brown rice. Kaya nakita nyo po, kung magkakanin tayo, pinakamaganda, brown rice, o kaya black rice, o kaya brown rice, red rice. Huwag yung white rice. Okay? Very important po ito ha, kasi mamaya ingat na ingat ka. Hindi ka nag-soft drinks, hindi ka nag-cake, hindi ka nag-candy, hindi ka nag-chocolate. Kasi ang common concept natin, kung matamis, yan yung mataas sa sugar. Tama? Pero ang white rice, hindi ito matamis. Ang pasta, favorite mo talaga, Jolly Spaghetti. Araw-araw, Jolly Spaghetti, Jolly Spaghetti. Di ba hindi naman matamis yun?
pero it is very, very high sa glycemic index niya. Kakakain mo, pwede ka rin pala maging diabetic. Gets nyo po? Kaya meron po tayong ganitong chart para aware po tayo. Kasi usual concept, pag matamis, yan ang bawal. Bawal yan, magiging diabetic tayo. Pero pag hindi naman matamis, ay binabaliwala. Kaya ang uso sa atin, di ba, only rice, only iced tea. Meron ba kayong nakitang nag-only rice, pero ang sinaserve brown o black rice? Di ba lahat ng only rice ngayon, puti talaga ang ginagamit? Okay, kaya yun. No? Sinusulit natin. Sa bahay naman, 2 rice ka lang. Pag sa only rice, nakaka-4 ka, nakaka-5 ka. May pahinga pati ka. Papahinga muna ako. Mga 5 minutes hindi nagsasalita. Papahinga muna ako. Tapos, babanat na naman ulit. Kasi only susulitin. No? So at least aware na tayo na meron din palang isa pang binabantayan. Yung glycemic index ng pagkain or inumin. Okay? So, ito naman po yung mga dapat na kinakain kasi it will help you kung diabetic ka na. It will help you a lot. Ano yon? Beans, dark green vegetables. Alam nyo na. Di ba? Citrus fruits, sweet potatoes, berries, tomato, salmon. Alam nyo ba ang salmon? Silent L pala yan. Hindi salmon, salmon. Ganon. Parang labas pa sa ilong. Salmon. And then whole grain, raw nuts, and mga fat-free dairy. Okay? Gatas pero walang fat. No? Yung mga low calorie, yung mga skimmed milk, mga ganyan. Di anong naiisip nyo dito? Yung ating bye-bye, di ba? Bye-bye old self, no? Tsaka yung ating bottled blowflies. Yan. So ito yung mga diabetes superfood. So meron po tayong diabetes food pyramid. Okay? Ang tao po, pag diabetic na, dapat po, kung po pwede, halos wala ka ng white bread, wala ka na ring white sugar, wala ka ng pasta, wala ka ng white rice, no? Wala na ring corn, okay? Yung patatas, palitan mo. Di ba kanina nakalagay sweet potato? Pwede ka magpatatas. Pero hindi yung regular patatas, kundi yung kamote. Sweet potato yun sa atin, di ba? No, kamote. Tapos wag ka na rin mag-junk food. Anong pinaka nasa ilalim, bukod dito sa mga bawal, ano po yung pinakamarami dapat na nandito sa ilalim? Dapat po, ang marami mong kinakain is yung low carb na mga vegetables, mga herbs, mga spices. Okay? Kaya kung titinan nyo po dyan, puro mga gulay ang mga nakalagay. Okay? Tapos, pwede po kayo mag-ingest ng healthy fat. Healthy fat, yung mga galing sa beans, galing sa legumes, olive oil. Ayan salmon ulit salmon. Nakita nyo? Tapos avocado. Okay? Tapos yung protein sources natin, pwedeng itlog, pwede pong steak, pwede pong chicken, pwede pong keso, pwede pong seafood. Napansin nyo? Walang baboy. Napansin nyo? Okay? Tapos dito sa taas, ito po yung pinaka-konti, no? Andyan yung mga high glycemic na mga pagkain. Okay? So this is the diabetic food pyramid. Meron palang ganun. Kanina ko rin lang nakita nung nag-research ako. Okay? So, punta tayo sa ating product. Bakit ang daming mga diabetic nakaka-recover sa produkto natin? No? So, di ba alam naman natin, ang ating product ay mainly gulay. So, tingnan niyo po yung 5 gulay natin. Malunggay, ang lagi na didiscuss dyan, mother's best friend. Okay, kasi pampagatas. Ang lagi na didiscuss dyan, miracle tree. Kasi 300 types of diseases. Tama? Nakikwento rin yung antibiotic siya, immune booster siya, energy booster siya, detoxifier siya, pampurga siya, diuretic siya, maganda siya sa malnutrition, maganda siya sa mga anemic, maganda siya sa diarrhea, dysentery, colitis. Pero tingnan niyo to. Extracts show to be effective in lowering and stabilizing high blood pressure, cholesterol, blood sugar among diabetics. Okay? It is also being used to treat anxiety. Kaya sa malunggay pa lang pala, natumbok niya na yung problema ng mga diabetic.
Okay? Tingnan po natin si sili. Si sili, ang lagi nating nadidiscuss dito, maganda siya para sa puso, maganda siya para sa daloy ng dugo, di ba? Ito ay nakakasigla, kaya parang Viagra, di ba yung mga lagi nadidiscuss? Pain reliever ito, kaya anti-rheuma, anti-arthritis, no? Ito ay nakakagana, kaya kung gusto mo magpapayat, ang inom mo dapat ng Vita 1 hour before meal, di ba ganun ang lagi nadidiscuss? Pero tingnan niyo po, nakalagay rin dito, it normalizes blood pressure, blood sugar, and blood cholesterol. Okay? And then, ito naman yung pangatlo. Si saluyot, mataas yung kanyang fiber. No? So, ang fiber, ang silbi niya ay kaya niyang i-bind yung excess sugar para mailabas sa ating katawan. No? Pero medyo minor lang yung kanyang benefit para sa diabetic. Ganun din si uray. Kasi itong si saluyot, more on sa digestive tract to, di ba? Panglinis, no? Si uray naman, more on sa respiratory. Okay? Punta tayo sa talbos ng kamote. Ito ulit nakalagay, lowers blood sugar and blood cholesterol in patients with type 2 diabetes. So lima ang ating power herbs. Tatlo doon may tulong sa diabetes sa sakit. Okay? Tingnan po natin yung mga prutas na ginamit. So, ang dalandan is very high in vitamin C. Ito po ay magandang tulong para sa mga chest congestions, sa indigestion. Nakakatulong po ito mag-stimulate ng ating gastrointestinal function o yung ating panunaw. Maganda po ito sa ating sirkulasyon. Okay? So, ang diabetic, di ba, yun ang isa sa mga problema nila. Yung kanilang blood circulation, hindi maganda. No? Kaya may tulong rin pala itong si dalandan fruit. Yung pangalawa is melon. Ang melon is a very good source for carbohydrates. Meron din po siyang vitamin A, ascorbic acid, and minerals. Meron din siyang anti-coagulant activity. So, naalala nyo, meron din yan sa dahon ng sili. Kaya laging sinasabi ang dahon ng sili, anti-clotting. Okay? Kasi, fibrinolytic, tinutulungan niya yung ating dugo para yung kanyang lapot tumama. Pag masyadong malapot, lalabnawin. Okay? Pero pag tama na yung lapot, wala na siyang gagawin. Okay? Yung pangatlo naman is guyabano. Okay, guyabano is high in carbohydrates, may vitamin C, B1, B2, potassium, and fiber. O, di ba ang fiber, di ba nakakabind sa ating excess sugar para bumaba siya sa ating mga dugo? This fruit is also an herbal remedy for urethritis. Ito yung inflammation of the urethra. Tapos hematuria, ito yung umiihi ka ng may kasamang dugo. And then liver ailments. It is also a natural cancer killer. 10,000 times stronger than the leading chemotherapeutic drug, yung adriamycin. So pag-usapan natin ang pineapple. Ang pineapple, ito po ay mataas sa antioxidants. Meron po siyang vitamin C and manganese. Mataas din po siya sa fiber. So maganda po ito para mag-prevent ng constipation. Tapos para po gumanda ang ating panunaw. Meron tong bromelain kung saan it is very good sa pag-breakdown ng protein. Tapos ang bromelain po is also anti-inflammatory, anti-pamamaga, anti-clotting rin. No? Kaya maganda rin pala ito sa diabetes. Okay, tapos may anti-cancer rin si pineapple. Next is mangosteen. Ito naman po ay merong xanthones. So ang xanthones po is very good for cardiovascular diseases. So ang diabetes is part of it's a cardiovascular disease, right? No, kasi kasama yung dugo sa cardiovascular. It is rich in dietary fiber. Meron din siyang vitamin A, B2, B6, C, D, and E. Tapos may minerals din siya. Kaya itong fruit na to, magandang-maganda po ito sa mga may Parkinson's o kaya Alzheimer's. The last is watermelon. Bye-bye, my love. The last is watermelon. Watermelon, ito po ay mayroong carotenoids. Meron din siyang vitamin C and itong cucurbitacin E. Ito pong cucurbitacin E na to, ito po ang nakaka-prevent ng cancer. Actually, pati carotenoids siya kayong vitamin C, no? Can prevent cancer, improves your heart health, and
prevent macular degeneration. Macular degeneration, ito yung sa mata, no, naglalabo. Okay? And then yung citrulline, ito po yung nakaka-relieve ng mga sore muscles. Tapos siya rin po ay nakakapagbigay ng Viagra effect. Kaya po, di ba, yung ating watermelon, parang extra energy for men. Yun po yung kanyang tagline. No? So it also improves artery function and it will lower your blood pressure. So kung mapapansin niyo po, lahat ng prutas na hinalo sa ating 5 power herbs, meron din palang tulong. Minor man, yung iba medyo major, no? Kasi anti-clotting, ganyan. So lahat yan may tulong para po yung sakit na diabetes ay matulungan. Okay? So, ito po yung mga recommended natin. Ang lagi kasing tanong sa akin, anong variant ang pwede sa diabetic? Ang sagot, lahat. Wala naman tayong nilabas na product na may bawal sa ganito, bawal sa ganyan. Meron lang pong recommended quantity. So, yung atin pong Dalandan Original tsaka Melon Original, recommended po siya for diabetics once a day. Okay? Ang asukal po na ginamit dito ay cane sugar. Maganda po ang cane sugar It is not white sugar, yung table sugar. Hindi pa yun. No, this is unang katas ng tubo. Maganda po ito sa ating katawan. Fructose pa ito It's still a fruit sugar. So ito po ay nakaka-boost ng immunity. Good source for energy. And then it will boost our intestinal health or yung colon mo, yung bituka mo. Maganda po yung bacteria dyan. Tapos it is also a very good blood purifier. Okay? So once a day lang po ang inom dito ng diabetic. Bakit? Kasi minsan ang kanilang blood sugar pala ay 500 na. Pero ang tawag sa kanila diabetic lang, diabetic pa rin. Yung tao na ang blood sugar ay 120, ang tawag sa kanya diabetic rin. Pero I'm sure magkaiba po ang health condition ng isang diabetic na 120 ang blood sugar at yung isang diabetic na 500 ang blood sugar. Pero kasi wala siyang grading. Hindi mo alam kung gaano kalala. Hindi katulad ng cancer. Sa cancer, pag sinabi sa yung stage 4 na, natatakot ka na para dun sa tao, di ba? Kasi nako, stage 4, di ba wala na nga stage 5. Alam mo, delikado na yung stage 4. Pero pag sinabi sa'yo ang cancer niya, stage 1 pa lang, anong sagot mo? Kaya mo yan pare, okay na okay yan pare. Walang problema yan. Di ba parang ganon? Pero pag sa diabetes, walang ganon. Walang grading na ito level 1 pa lang, ito level 10 na siya kasi malala na, nabulag na, naputulan na ng paa. Wala siyang ganong grading. Kaya tayo sa First Vita Plus, nag-iingat tayo. Pag sinabi niya, ang mami ko kasi diabetic, pwede ba siya dyan sa Dalandan? Ang sagot, yes, pwede po, once a day. Ang mami ko actually, once a day rin lang naman ang inom sa First Vita Plus Dalandan Original. Pero within 2 months, ang kanyang blood sugar nag-normal. From 180, ang blood sugar ng mami ko naging 95, naging 90, within 2 months, sabay ng kanyang gamot. So ito po, hindi ko sinasabi na pag nag-First Vita Plus, ititigil yung gamot ng pasyente ha. No. Wala akong karapatan na magsabi niyan. Ang magsasabi lang niyan yung doktor ng pasyente. Okay? Pero ito po, pwedeng isabay para at least may chance pa na matanggal sila sa gamot. Matanggal sila sa maintenance. Katulad na nangyari sa mami ko. Okay? So yung atin pong ibang variants, tulad po ng pineapple, guyabano, and fruits and veggies with mangosteen, ang ginamit na panamis sa kanya is dextrose. Dextrose is also a type of sugar, okay, that is coming from corn. So it is identical to glucose, which is our blood sugar. Okay? So ito po ginagamit sa ospital. Di ba? Pag na-dehydrate, pag nanghina, hinimatay, di ba dinedextrose sa ospital? Okay? So ngayon, ang dextrose po, ginagamit na rin sa mga baking products as a sweetener. Tapos nakikita rin siya sa produkto natin. No? So wag po kayong matakot sa salitang dextrose kasi, di ba pag nahimatay nga yan ang binibigay No? So yan ang panamis nitong tatlong to. No? Pineapple, guyabano, and yung ating fruits and veggies with mangosteen. And the next is our gold line.
Ang gold line po natin, zero sugar added. Yung panamis po niya is stevia. Okay? So ito po yung ating titanium. Zero sugar added rin po ito. So ibig sabihin po nito mga apps, may sugar tong mga to Sugar galing dun sa prutas, tsaka dun sa gulay. Kasi 'di ba mga carbohydrates tong mga to? So pag breakdown ng katawan natin, it also becomes a simple sugar. Okay? So hindi sila zero sugar na products kasi imposible mangyari yun sa product natin. Ang zero sugar lang po, ang zero calorie, zero sugar na inumin is water. Okay? Pero ito kasi may prutas, may gulay. Pag breakdown ng katawan, it becomes a sugar. Ang ibig kong sabihin, zero sugar added kasi wala siyang panamis na sugar. Kundi ang panamis na ginamit is stevia. Okay? Itong ating titanium forte is also zero sugar added. It uses stevia as a sweetener. So pati po yung 34-in-1 natin na kape. It also uses stevia. No? It doesn't use the white table sugar. So pag-usapan po natin yung stevia, ano ba ito? Ang stevia po is a plant. Natuklasan po ito na pag ninatngat mo po yung dahon netong plant na ito, manamis-namis siya. Kaya yan ang ginamit as sweetener. Nagkataon pa na ang dami pala nitong health benefits sa atin. Yung mismong halaman na ito yung dahon niya can regulate your blood sugar, can improve bone health and reduce risk of osteoporosis. Ito po ay maganda sa mga may cavities, helps prevent cavities and gingivitis. It is useful sa mga may eczema or kaya dermatitis. Maganda po ito sa pagmamanage ng diabetes. Tapos it helps prevent cancer. At ang pinakagusto ko ay nakakatulong pumayat. O, di ba? So, yan po yung benefits ng stevia. Yay! Stevia ang mga products natin. So, last na product po natin ay yung platinum. Okay? Yung platinum is our most premium line. Kaya pag tinanong sa akin, ano ang best product for diabetes? Anong sagot? Platinum. Kasi ito po, pinakamaraming gulay, pinakamaraming prutas. At yung gulay po niya, yung power herbs na hinalo sa kanya, 10 times. Kaya ang laking tulong talaga nito sa katawan. No? Pag hindi afford, kasi alam ko naman medyo pricey si platinum no? Pag hindi afford, then titanium. Pag hindi pa rin afford ang titanium, then gold. Okay? So, kung hindi pa rin afford, di, alam nyo na. Okay? Kasi, syempre, di ba, depende yan sa bulsa ng kausap natin. Pero pag ako tinanong, anong best product nyo? Kung ang ibig sabihin parang hindi problema ang pera. Parang hindi pag-usapan ng presyo. Ano yung, kung sa best product lang, ano yun? Ang sagot ko is always platinum. Okay? Zero sugar, no sweetener. So wala rin po itong stevia. Kung sa sustansya, kung sa healing effects, medicinal properties, ito po ang pinaka-siksik, pinaka-marami. Kaya this is our premium line. Okay? So, tapos na po ako. 45 minutes lang pala ang module ko. No? So, thank you po sa inyong pakikinig. I hope you learned something tonight. Kahit na mabilisan lang po yung ating abiso na meron tayong webinar, at least naka-attend kayo. So sana po naka-learn kayo something from me, something new, something that you can use in our business in First Vita Plus. Pagtulungan po natin na mapalaganap itong produkto natin. We can save a lot of lives. Marami tayong taong pwedeng tulungan, mga pasyenteng makarecover sa produkto natin. Okay? So, thank you mga upline. Salamat po. See you all tomorrow for our training. May Thank training you, tayo upline. Bye-bye. Thank you. Ay, may tanong ba kayo? Tingnan ko nga yung ating group chat. Baka may question po kayo. So, yan. Upline Joseph, upline Becca, upline Winnie. Ayan, ito na si upline Tin.
Yung titulungan namin dito for amputation na APSDES dahil sa foot gangrene, isa sa mga complications ng diabetes. Napakalaki po ng tulong ng Titanium Forte and Guyabano Gold sa paghilom po ng malalim na butas sa paan niya. At hindi na po at kung hindi po na-introduce ang FVP sa family niya, putol na. Oo, totoo. Putol na. So, July 20, up to now, nililinis ko po ang foot gangrene niya. Pinapahiran namin ng moringa oil at naghihilom na ang patay na paa. Glory to God. Yes, thank you, Upline. Salamat sa testimony, Upline, ha. Nabasa niyo to, sa ating group chat, testimony ni Upline Tin sa kanilang patient na si Kuya Ray, sa kanilang foot gangrene. Hello, Harry! Woke up! Later, I'll show you Toby. He's still awake. Ay, no na. He's sleeping already. Before we started, pinakita ko kasi si Toby dahil alive na alive. Ayan. Ma'am Princess, thank you for attending. Ma'am Sheila, thank you for attending. Upline Eileen, salamat. Yan. You, so, kung nasa lahi niyo po ang diabetes, katulad po sa akin, sana po natuto kayo dun sa glycemic index. Kasi yun ang ating nakakalimutan usually Ingat na ingat tayo sa iniinom natin. Ingat na ingat tayo sa matatamis. No? Pero yung glycemic index ng mga kanin, pasta, 'di ba? Kakanin, no? Yan ang nakakalimutan natin. So, thank you everyone. May tanong pa ba kayo? Thank you, Apps. Thank you. Salamat po. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. Tingnan ko nga kung gising pa yung aking puppy para makita ni Harry. Come here, Toby. Harry would like to see you. Come here. Gising pa. Look, Harry. He's still awake. Look, Harry. This is my baby. You are mommy's baby. This is my baby. His name is Toby. Toby the Palm. Yes. Hi. Hello to Harry. Hi, Harry. Antok na nga. Hindi na malikot. Kanina bago ng talk, pinakita ko rin siya. Anak ko, ang likot. Ang dami kong kagat. Ngayon, antok na. Good boy yan, good boy. Ang iniinom nito, Guyabano. Yes! Ayaw ng melon. Siguro kasi ang una kong pinainom, Guyabano. So, power. Ayaw niya ng melon. Pinatry ko, hindi pinansin. Inaamoy-amoy lang, tapos alis na siya. Pero ang Guyabano, mayat-maya ubos. Kaya mayat-maya ako refill. Dalawa kami, share kami ng Guyabano ko. Iyak sa Guyabano. Yan. So, thank you mga guys. Bye-bye. Marge, Tin, Harry. Bye-bye. Bye-bye. Power. Bye-bye. Bye-bye to Harry. Bye-bye to Harry, tata. Ay, antok na. Okay. Bye-bye mga apps. Bye-bye.